Santa Teresa raw na yun ang pinakamabisang panlaban kay Satanas dun sa Apostles' Creed. At dito naman sa katisismo ni Hernando Antiporda, yung palang tanda ng Santa Cruz o Sign of the Cross, pag-aadya sa kaaway. Kung pag-aadya sa kaaway, mananalangin ka sa Diyos. Ba't ka naman gagawa ng Sign of the Cross? Bakit pagkakain bago dumulog sa lamesa, nagsa-Sign of the Cross? Pang-adya pala sa kaaway. Kaaway mo ba naman yung pagkain? Pensador, yung mga free thinkers, hindi naniniwala sila sa Diyos. Pero yung mga lahat ng naniniwala sa Diyos, pag samasamahin mo, 90% ron, Biblia ang ginagamit na batayan. Ngayon, ang Biblia, ginagamit na batayan sa instruksyon ng Diyos na kung mag-aaral tayo ng pananampalataya, dapat yung batayan natin nakasulat lahat. Walang galing sa utak ng ministro. Dapat nakasulat. Basahin natin ang 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Pansin mo yung salita ni San Pablo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang disiplina ng pagkatuto kung alin yung nakasulat. Ayun. Dapat kung alin ang nakasulat, yun ang paniniwalaan mo. Yun ang matututuhan mo. Kasi yung nakasulat, yun ang utos ng Diyos. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. Pakaliwanag, ang isinulat ng mga apostol, utos ng Panginoon. Kaya nasulat yan, yun ang pinasulat ng Diyos sa kanila. Samantalang sila'y tinuturuan, ipinasusulat ng Diyos sa kanila, yung dapat na informasyon, aral, salita, karunungan, kaalaman na itatawid sa tao. Gumamit ang Diyos ng instrumentong mga tao para sumulat. Unang-una si Moises, isang prinsipe si Moises, prinsipe sa Ehipto, kinilalang anak ng anak na babae ni Paraon. Kung matatandaan nyo yung 10 Commandments, si Moises ay inampon ng anak na babae ni Paraon, tinuruan sa Ehipto. Isa siya sa mga tao na propetang tinawag ng Diyos, kinasangkapan sa pagsulat ng nakasulat sa Biblia. Tapos tumawag siya ng mga propeta, sumulat din sila Isaias, Jeremias, etc. Tapos sa panahon ni Kristo, tumawag siya ng mga apostol na pinasulat ni Kristo ng kanyang mga aral. Sabi ngayon ng mga apostol, kung mag-aaral kayo, matuto kayo sa amin, wag ihigit sa nakasulat. Dapat kung alin yung nakasulat, yun ang matutuhan natin. Pag hindi nakasulat, hindi kasama yun sa dapat nating tanggapin. Kasi hindi yun ipinasulat ng Diyos eh. Hindi yun sinabi ng Diyos. Alam nyo, sa mundo, ang isang totoong dapat maintindihan ng tao. Sa mundo, mga kapatid, maraming katha. There are so many inventions sa mundo. 7:29 ng Ecclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayon, maraming katha ngayon eh. Mga imbento, hindi nakasulat sa Biblia. Halimbawa, ang imbento ng pastor, yung Trinity. Wala naman sa Biblia yung salitang Trinity eh. Wala yon. Yung Santa Cena, yung banal na hapunan daw, tapos may abulo yan, wala sa Biblia yun eh. Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon, hindi Santa Cena. Hapunan ng Panginoon. Yung hapunan ng Panginoon, pinalitan nila ng banal na hapunan,
tinawag na Eucharist. Ano? Wala naman sa Biblia yung inimbento na yun na Eucharist, na papakainin ka, tapos hindi ka papainumin. Meron ba namang pagkain walang inom? Kakain, iinom. Ba't ikaw hindi ka pinainom? Ang sabi ni Kristo, kainin, tapos uminom. Talagang natural yung pagka kumain, iinom. Bakit yung mga pinakaing membro hindi pinainom? Kulang. Wala sa nakasulat yon. Kaya kailangan matuto tayo, wag hihigit sa nakasulat. Ibig sabihin nung wag hihigit sa nakasulat, eksakto. Kung ano talaga yung nakasulat, yun ang matutunan natin. Ngayon, hindi mahirap ngayon hanapin sa Biblia. Meron ng computer kasi. Tinan mo, pagka nag-ano ka sa Facebook, bilyon-bilyon ng tao sa Facebook no? Pero pagka nag-click ka ng pangalan, agad-agad nakikita yung pangalan sa Facebook Ganon din sa Biblia. Napaka-liit ng Biblia kung ikukumpara sa record ng bilyon-bilyon tao sa mundo ngayon na gumagamit ng internet at saka Facebook. Bilyon-bilyon ng tao sa internet pero madaling makita. Kaya sa Biblia, madali mong makita ngayon, meron bang sign of the cross? Tingnan nga natin, kapatid na Luz, pahanap mo nga sa computer kung ano ang sasabihin ng computer. Opo, hanapin natin ang sign of the cross sa English Bible, sa Douay Rheims Version, from Genesis to Revelation. Result, no word or phrase found. Kung nakikita mo yan, kapatid na Alberto, yung Douay Rheims Version ng Biblia, yan ang Bibliang Katoliko mismo. Yan ang ginagamit ng Katoliko, kaya dyan natin hinanap. Yung palang sign of the cross, wala pala sa Bibliang Katoliko mismo tignan naman natin sa ibang Biblia. Sa lahat na ng Bibliang Ingles, meron bang tinatawag na sign of the cross, kapatid na Luz? Hanapin po uli natin in all English translation. Let us search for sign of the cross from Genesis to Revelation. Result, no word or phrase found. Ayan, ang sabi ng computer, hindi pala naman nakasulat yung sign of the cross paano mong gagamitin yun? Alam mo kung ano yung sign of the cross, kapatid? Basahin natin, kapatid na Daniel, yung Discourses on the Apostles' Creed na isinulat ni Reverend Clement H. Crock sa pahina 17, kapatid na Daniel. Ito po ang sinasabi ng Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement Crock, page 17. Saint Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Ayon daw kay Santa Teresa, hindi naman apostol yun. Hindi naman mangangaral ng Diyos yun. Ang sabi raw ni Santa Teresa, yun daw sign of the cross, yun daw ang strongest and most powerful weapon against Satan. Yung pala, panlaban kay Satanas yung sign of the cross. Yun ang sabi ng libro. Bakit pag nakaharap ka kay Santa Maria, nagsa-sign of the cross ka? Satanas ba si Santa Maria? Medyo yata may mali. Bakit? Panlaban pala kay Satanas. Ba't mo naman sa harap ng estatwa ni Maria, magsa-sign of the cross ka? Bakit pagpasok sa simbahan, yun pala'y panlaban kay Satanas yung sign of the cross? Bakit ginagamit mo sa harap ng altar? May Satanas ba sa altar? Mag-isip ka, kapatid na Ito pa ang panalangin, hindi namin ito inimbento. Ito'y isinulat sa maikling katisismo, kapatid na Daniel. Ito po ang maikling katisismo, pahina 3, may nihilabstat ni J.C. Abriol at imprimatur ni Hernando Antiporda. Printed and published by Catholic Trade, Manila Incorporated. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adyam mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ang tanda pala ng Santa Cruz, pang-adya sa kaaway. Magkapareho. Yung sinasabi ni Santa Teresa raw, na yun ang
mabisang panlaban kay Satanas dun sa Apostles' Creed, at dito naman sa katisismo ni Hernando Antiporda, yung palang tanda ng Santa Cruz o sign of the cross, pag-aadya sa kaaway. Kung pag-aadya sa kaaway, mananalangin ka sa Diyos, ba't ka naman gagawa ng sign of the cross? Bakit pagkakain bago dumulog sa lamesa, nagsa-sign of the cross? Pang-adya pala sa kaaway, kaaway mo ba naman yung pagkain? At meron pa ako nakikitang pagka, halimbawa, nakasakay sa jeep o sa bus, nung nagbubus ako, nag-jeep, pag natatapat sa simbahan, nagsa-sign of the cross. Ba't ganun ka ako? Yung pala'y pang-adya sa kaawa, yung pala'y panlaban kay Satanas. Ba't pagtapat sa simbahan, dali-daling nagkukuros? Magulong aral yan kasi wala sa Biblia. Mag-isip ka, kapatid. Hindi naman sa akin galing yun galing sa libro nyo. Kaya ako naman kinuha sa libro nyo ang sagot dahil wala naman kasi sa Biblia. Diba? Kasi hindi nakasulat sa Biblia na pag mananalangin, mag-sign of the cross ka. Wala nun. Wala nun sa Biblia. Di hahanap ako ng ibang impormasyon. Nakita ko sa librong Katoliko, yung palang sign of the cross, pang-adya sa kaaway, panglaban sa kaaway, at pinakamabisang panlaban kay Satanas. Sabi ko, may mali. Mali talaga, kapatid. Sana naunawaan mo, kapatid na Alberto. Salamat. Kaawa ang kanawa ng Panginoon, kapatid. Lipat naman po tayo agad sa Giginto, Bulacan. Nandun naman po si kapatid na Danny Davales at kapatid na Rick Erese. Giginto, Bulacan, go ahead please. Opo, salamat po sa Diyos. At ang magtatanong po dito mula sa Giginto, Bulacan, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, ay si kapatid na Corazon Reyes, San Katoliko, taga Paumbong at 61 years old. Ito na po si kapatid na Corazon. Ang itatanong ko lang po, ano po ang ibig sabihin ng Antikristo? Salamat po sa pagdalo, kapatid na Corazon. Una, yung po salitang Antikristo, ang salitang anti kasi kalaban Gaya nung antibiotic, kalaban nung biotics. Kalaban ng mikrobyo, kalaban ng mga bakterya, yun ang antibiotic. Pag sinabi pong Antikristo, ang ibig sabihin po sa Biblia nun, kalaban ni Kristo. Hindi naniniwala at hindi sumusunod kay Kristo. Mula pa ng una, marami na po niyan. Basahin natin ang unang Juan 2:18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Nung malapit na pong matapos ang unang siglo ng siglong Kristiyano, nung 1st AD, ay sinabi ni San Juan, anyo 98 po nang isulat niya yan, more or less Sabi niya, mumunting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Kahit ngayon, sa panahon ni Juan, buhay pa si Juan Apostol, lumitaw ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Kaya hindi pa po tayo pinanganganak, may mga Antikristo na. Alam niyo po kung ano yung mga Antikristo. Basahin natin dyan din sa unang Juan 2:19. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Yung palang mga Antikristong tinutukoy ni Juan, yung mga humiwalay sa mga apostol, yung nagturo ng ibang aral sa itinuturo ng mga apostol, yun pala ang mga Antikristo. Kaya ang tagubili ni Juan mismo sa mga kapatid, pagka may dadating sa kanila na hindi yung aral nila ang itinuturo, Antikristo yon, huwag nilang tatanggapin sa bahay.
Sabi niya dun sa ikalawang Juan 1:10. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ayon, ang sabi sa mga Kristiyano nung una, pagdadating sa inyo yung Antikristo, magtuturo ng ibang aral, iba sa itinuro ng mga apostol, huwag niyong tatanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang babatiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya, nararamay sa kanyang masasamang gawa. Kaya yung pong Antikristo, panahon pa ng mga apostol, may naglitawan na. Lalo na sa ating panahon, marami pong Antikristo. Yan po yung mga kalaban ni Kristo. Kaaway ni Kristo, hindi sumasang-ayon kay Kristo. At meron pong mga Antikristo na ang misteryo ganito. Kunyari, sinasabi nila si Kristo rin, pero Antikristo sila. Sinasabi nila si Kristo rin, pero Antikristo sila. 24:4-5 ni Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kita mo kapatid, hinulaan ni Kristo, merong magsasabi pa na siya ang Kristo. Pero ililigaw ang marami, Antikristo rin yan. Kahit na sinasabi pa nila'y Kristo, pero nagliligaw naman sila, kalaban din sila ni Kristo. Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo. Sabi niya sa mga unang Kristiyano, marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Magsasabi ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Kasi ang mga Antikristo, yan ay ang mga magliligaw. Babaguhin ang aral ni Kristo, magtuturo ng ibang aral. Basahin natin ang unang Timoteo 6:3. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Yung mga Antikristo, sabi ni San Pablo, yung nagtuturo ng ibang aral, hindi sumasang-ayon sa salitang nakagagaling. Sa makatwid ay sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. At tinan nyo mula pa nung una meron ng Antikristo. Ang salita ni Kristo, kinokontra nila. Eto, papakita ko sa inyo isang halimbawa. Sa Mateo 23, ang sabi ng Panginoong Hesus sa 9, ganito, At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Sabi ni Kristo, yung tunay na Kristo, ano po? Yung Kristong nakausap ng mga apostol, huwag kayong tatawag ng ama sa kanino mang tao sa lupa. Pagdating sa relihiyon, ipinagbabawal po ni Kristo tawagin mong ama ang sino man tao sa lupa. Sapagkat iisa ang inyong ama. Sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Kaya ang turo niya, manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Kaya ang tatawagin nating ama, lalo na sa pananalangin, yung amang nasa langit. Huwag tayong tatawag ng ama sa sino mang tao sa lupa pagdating sa relihiyon. Ulitin mo nga kapatid na Daniel 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Yung tawag na ama, hindi dapat itawag yun sa tao sa lupa pagdating sa relihiyon. Yung ama, pwedeng itawag yun sa bahay. Yung tatay mo, yung biological father mo, yung talagang asawa ng nanay mo, na sila ang may anak sa'yo, tinatawag natin yung ama ng ating mga laman.
Pero pagdating sa relihiyon, walang utos si Kristo tumawag tayo ng Ama sa kanino man. Bawal nga niya eh. Alam nyo, sa relihiyon, may nagpapatawag ng Ama. Bawal ni Kristo yun eh. Patawag ka ng Ama eh. Diba? O, basahin natin ang 23:8. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Ang tawagan sa iglesia, magkakapatid. Huwag kayo kang papatawag na rabi. Iisa lang kasi ang inyong guro. Ang kahulugan kasi ng rabi, plural po yung rabi ng salitang rabonay. Ang rabonay sa Ebreo ay guro. Sabi po ni Kristo, huwag kayong papatawag ng rabi, sabi niya sa mga apostol. Iisa lang ang guro nyo. Kayong lahat magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Ayon. Sino ngayon ang Antikristo? De yung nagpapatawag ng laban kay Kristo. Antikristo yun. Tandaan nyo po, ang Antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi sumasang-ayon sa aral ni Kristo. Marami po ngayon ganyan eh. Marami pong ganyan ngayon. Yun lang magpatawag ka ng Ama, Antikristo ka na nun eh. Kalaban ka na ni Kristo. May ideya na kayo, kapatid, kung ano ang mga Antikristong sinasabi sa Biblia? Opo. At salamat po. Salamat din po sa inyong pagdalo. Huwag kayong magagalit sa akin, kapatid na Corazon. Dapat sagutin ko kayo ng prangka. Ayoko naman kasing mandaya. Yun ang nasa Biblia kasi. Ang Antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi sumasang-ayon sa salita ni Kristo. Yun po ang nasa Biblia kasi. Kaya pag nagalit kayo sa akin, ang nakakagalitan nyo, Biblia. Yun po. Maraming salamat, kapatid na Corazon, pagpalaing ka ng Panginoon. Salamat po. Salamat po. At lipat naman po tayo sa ibang dagat mula naman sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nandun si kapatid na Robert Navawa. Go ahead, Kuala Lumpur. Maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Si Brother JB Costales para po sa kanyang katanungan. Bale, dalawa po ang aking katanungan. Ito po ang unang tanong. Paano po malalaman kung ang mga ngaral ay binigyan ng pangunawa para maipaliwanag ang salita ng Diyos? Pangalawa po, paano kung ang isang Katoliko ay nagpabautismo sa Iglesia ng Diyos, pero umaaten pa rin sa dating reliyon? Mawawala po ba ang bisa ng bautismo? Yun lang po at maraming salamat. Una, yung tanong ng kapatid na JB, paano malalaman kung ang mangaral ay binigyan ng pangunawa? Alam mo kapatid, malalaman mo naman yung walang unawa eh. Pag nalaman mo yung walang unawa, malalaman mo yung may unawa. 1:7 ng Timoteo. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ayon, merong nagnanasa na maging guro ng kautusan ng Diyos. Gusto nila magturo sila sa tao ng kautusan. Pero sabi ni Pablo, hindi nila natatalastas. Yung natatalastas, ibig sabihin nun, nauunawa. Hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi. Tinan mo nga yun, ang paradox, nagsasalita, pinapatunayan ng isang bagay, pero hindi pala naman niya naiintindihan yung pinapatunayan niya at saka yung sinasalita niya. Meron bang ganon? Eto, babalikan ko lang kapiraso. Ang pagsasign of the cross daw, pang-adya sa kaaway, panlaban kay Satanas. Bakit pagharap mo kay Santa Maria sa estatwa, nagsasign of the cross ka? Nauunawa mo ba yung sinasabi mo? Yung pala'y panlabang kay Satanas. Ba't pagdaan mo sa simbahan ay nagsasign of the cross ka? Yun ang katuparan nung sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Hindi nila natatalastas ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ang ginagawa mo, hindi mo iniintindi eh. Hindi mo iniintindi yung ginagawa mo eh. Yung pala
panlaban sa kaaway yung sign of the cross. Bakit sa harap ni Maria nagsa-sign of the cross ka? Naintindihan mo ba yan? Ginagawa mong kaaway si Maria. Yon ang ibig kong sabihin, kapatid. Meron tao, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Gaya nung turo na yon. Ngayon, paano mo naman malalaman yung nakakaunawa? Alin ba ang nauunawa niya? Kasi, kung kailangan ng pagkaunawa, alin ang mauunawa mo? Halimbawa, ako, nangangaral ako. Alin ba dapat kong maunawa? Ang dapat ko bang maunawa kung paano niluluto ang adobo? O kaya kung paano pagluluto ng kare-kare? Yun ba dapat kong maunawa? Mangangaral ako Dapat ang maunawa ko, aral. No? Sa Isaias, ganito ang ating mababasa. Ang dapat na maunawa, aral. 29-24. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Ayon, ang dapat maunawa yung aral ng Diyos. Paano mo ngayon malalaman kung ang isang mangangaral may unawa? Di alam niya yung aral ng Diyos. Sabi ng hula kasi, namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Ang mapag-upasala, matututo ng aral. Yun ang dapat maunawaan, ang aral ng Diyos. Ang mangangaral, dapat nauunawaan niya yung aral na kanyang iniaaral. Alam mo, marami ngayong mangangaral, di niya naiintindihan yung inaaral niya Alam mo kung bakit, kapatid na JB? Basahin natin ang 2:20 ng Roma. Tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalon niya, ay nangangalon niya ka? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan, ay nanakawan mo ang mga templo? Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Maliwanag na merong mga mangaral, hindi niya naiintindihan yung ginagawa niya. Nangangaral siya halimbawa, hindi niya naunawaan. Bakit? Ang pruweba siya mismo Hindi niya alam yung sinasabi niya, hindi alam yung kanya ipinangangaral. Bakit? Nagtuturo ka sa iba, hindi mo naman tinuturuan ang sarili mo. Nagsasabi ka sa tao, wag mangangalon niya, nangangalon niya ka. Ikaw na nagsasabing wag magnanakaw, nagnanakaw ka. Yun ang mga hindi nakakaunawa, kapatid. Ang mauunawa kasing dapat maunawa yung aral. Kaya ang sabi ng Diyos sa 3:13 ng Kawikaan, pakinggan mo. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sabi ng Diyos, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Alin ang mauunawaan mo? Di yung salita ng Diyos, yung aral, yung karunungan ng Diyos. Yan kasing nasa Biblia, karunungan ng Diyos ang tawag dyan That is the wisdom of God. Yun ang dapat maunawa, pangunahin na ng isang mangangaral. 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ayon, ang utos ng Diyos sa isang mangangaral, ang karunungan niya, yun ang pinakapangulong bagay. Hindi karunungan ng mundo yan Hindi karunungan ng sanlibutan, magkaiba yun Ang kailangang matutunan ng mangaral, maunawa, yung karunungan ng Diyos. Yun ang nangyari sa mga apostol 2:6 ng unang Korinto. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Pagkaiba yung karunungan ng sanlibutan na uuwi lang sa wala, kaysa dun sa karunungang itinuturo ng mga apostol. Sabi niya, nagsasalita kami, sabi ng mga apostol,
ng karunungan. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan, nauuwi lang yan sa wala eh. Pero ang sinasalita nila, yung karunungan ng Diyos. Yun ang kanilang naunawa, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos. Dapat alam ng mangangaral yun. Alam niya na bawal ang mandaya. Alam niya bawal mang agrabyado. Alam niya na ang karunungan ng Diyos ay dapat tapat, hindi manluloko. Basahin natin ang 3:17 ng Santiago. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Yung karunungang buhat sa itaas, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos, unang-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw, walang plastikan. Ang mangangaral na meron niyang karunungan na yan, makakaunawa siya ng salita ng Diyos sa Biblia. Doon mo malalaman kung ang mangangaral may unawa, alam niya yung aral. Parang mag-isip ka, no? May mangangaral ngayon, hindi alam ang Biblia eh. Magsasalita, 1 oras hindi nagbabasa ng Biblia eh. Dapat ang ministro nagbubuka ng bibig na may karunungan, yung aral. Pagka binuka mo yung bibig mo may karunungan, may aral, ibig sabihin babasahin mo sa Biblia. Kasi nasa Biblia yung karunungan ng Diyos eh. Pag ang mga ngaral nagdadaldal lang, hindi nagbabasa ng talata, hindi nakakaunawa yon. Ang ikalawang tanong ng kapatid na JB, paano ka isang Katoliko magpabautismo sa Iglesia ng Diyos, pero umaaten sa dating relihiyon? Ang maipapayo ko sa ganon, huwag ka munang magpabautismo. Kung hindi mo pa natitiyak na totoo, huwag ka magpapabautismo kasi para kang yung, parang yung kawikaan Tagalog, namamangka ka sa dalawang ilog. Ano? Masama yung namamangka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng dalawa ang isip mo. Parang tama yung Katoliko, tama yung isa, pupunta ka pa rin doon, babalik ka pa rin, mali sa Diyos yun. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 8. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Tao, pag may dalawang akala, walang pirming prinsipyo, walang tiyaga yon sa lahat ng kanyang paglakad, yung taong may dalawang akala. Kaya dapat, ang tao, hindi dalawa akala. Dapat, hindi double-minded. Miski sa babae, pag dalawa akala mo, hindi ka magiging tapat. Bawa, ang nobya mo, nililigawan mo, parang mas maganda si Lorna. Para namang mas mabait si Fe. Sino pa yung isa? Si Aida. Si Aida at si Lorna at si Fe. Tapos yung sabi nung isa, sana dalawa ang puso ko. Yung isa nga lang, hindi mo alam gamitin, dadalawahin pa. Lalo na nagkagulo. Kaya mali yun, kapatid. Ang dapat, bago ka magpabautismo, tiyakin mo muna na yun ang totoo. Pag nandun ka na sa totoo, huwag ka nang babalik dun sa mali. Alam mo ang kahulugan nun? 2:22 ng ikalawang Pedro. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ayun, parang aso ka no na nakakadiri yun, ano? Ganon din naman yung baboy na babaeng baboy na pagkatapos mong paliguan, pabanguhan mo pa, lagyan mo ng laso. Pag nakawala, babalik sa pusali, magsusungkal ng mga dumi. Ganon lang yung tao na umalis na sa mali, pumunta sa tama, tapos